Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam naman natin no, na this November 10, maybe nandyan na yung hot comeback nito nga pong si Senator Ping Lacson as a chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. And as a previous, sa previous hearing niya, dito nga po sa Senate Blue Ribbon Committee, isa nga pong naging matunog na usapin itong si Orly Gutesa, which is yung star witness kuno ni Senator Rodante Marcoleta tungkol nga po dito sa issue na may nagpadala daw ng pera, 'di ba? Dating officer daw ni ganito ganyan, yung suitcase, 'di ba? Kaya nga umabot sa punto na si Sara Duterte nag-comment din na matagal na naming alam yan yung tungkol diyan sa mga maleta na yan na may limpak-limpak na pera. Like, can you imagine that? Alam mo na pala na matagal na, ba't ngayon ka lang nagsalita na nag-away kayo? 'Di ba? Pero anyway, maybe nakikisabay lang din itong si Sara Duterte sa issue para mas maidiin lalo itong si Congressman Martin Romualdez, dahil alam naman natin na sobrang lalim ng galit ni VP Sara Duterte dito kay Romualdez dahil nga siguro sa pagtapyas ng budget sa lower chamber na 'di ba talagang ikinagalit ni VP Sara Duterte and so on. So, if you will remember, September 28, 2025, sabi ni Ping Lacson, surprise witness may be liable for perjury if mga minamahal, mapatunayan na itong si Orly Gutesa ay nagsisinungaling. Kasi malaki yung naging papel ni Gutesa, talagang sumabog, naging viral siya, tapos eventually naglaho, 'di ba? Ano 'yun? Witness for hire? Ano 'yun? Nategi na kasi pinapapunta yan sa DOJ pero hindi sumipot. Like, what happened to him? Ano nangyari sa kanya? Like, mapapaisip pa na lang na nasaan na si Gutesa ngayon. Meron pang ang kwento-kwento na itong si Gutesa pinategi na daw. Itong si Gutesa lumabas daw ng ibang bansa. Ang dami ng kwento tungkol dito kay Gutesa. Ang tanong nga, nasaan na ba itong si Gutesa? At sa pagbabalik nga ni Ping Lacson, si Gutesa talaga yung pinaka-first entry niya na iimbitahin kasi sobrang scandalous itong ginawa ni Gutesa, mga minamahal. At binuhay niya yung playbook ng mga DDS na manlinlang, 'di ba, sa mamamayang Pilipino. So, sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang perjury, mga minamahal? Kasi yung kanyang affidavit, mismong lawyer na nilagay niya doon sa pangalan na si Attorney Preachy Rose Espera, 'di ba? Itinanggi. Sinabi ni attorney na hindi ko rin nakausap yan si Gutesa, hindi ko yan kilala, that was a fake seal. Kumbaga sa madaling sabi, yung kanyang notary peke. So, liable talaga siya ng perjury dyan. So, sa kanyang mga isinulat sa affidavit, yung kanyang mga kwento, malinaw na walang katotohanan at walang matibay na ebidensya na pinirmahan ito, ninotarize ito ng isang abogado. So, meaning itinatanggi ni Attorney Preachy Rose Espera na siya yung nagpirma ng kwentong peking script ni Gutesa. So, kung ganon, ibig sabihin, nagpapaikot ng kwento itong si Gutesa at malinaw na isa si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta ay magiging, I think, liable din dyan sa kaso na yan dahil siya yung nagdala kay Gutesa sa Senado. Hindi natin alam kung ano ba yung reason kung bakit dinala ni Rodante Marcoleta dyan si Gutesa na, di ba magtataka ka, hindi naman siya yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, pero bakit sa kanya ine-refer ni Mike Defensor? So, hindi lang sa papel nagsinungaling itong si Gutesa, mismong sa Blue Ribbon Committee, mga minamahal, habang nakatingin sa mga senador, nanunumpa as a whistleblower, para siyang nagdala ng dokumento, mga minamahal, ng walang ebidensya. So, hindi lang siya nagsinungaling sa batas, kundi nagsinungaling din siya sa mamamayang Pilipino, sa lahat ng mga nakatingin sa kanya. Imagine that. Nasa Senado ka na, under oath ka, pero nag-imbento ka pa ng kwento. 'Di ba? So, ang tanong, sino yung nag-utos sa'yo para gawin nito? Sino yung nag-utos sa'yo para i-pursue ito? 'Di ba? Sino yung kupal ng ina
na nag-utos sa'yo na binayaran ka para gawin mo ang lahat ng ito. Kasi kung walang script, diba mga minamahal, bakit pareho yung kanilang naratibo ni Senator Rodante Marcoleta? Bakit parang lahat ng tao, si Rodante Marcoleta ang nakaka-discover mismo? Diba na parang, tila baga, siya yung narrator ng isang kwento. Diba? Naalala ko na naman tuloy ang isang kaibigan. Kang ikaw yung writer, tapos ang pagbabayarin mo, mamamayang Pilipino, baka Sara Duterte yan. So, mismo, si Ping Lacson na mismo ang nagsabi, 'di ba? Alam naman natin na itong si Ping Lacson ay dating PNP chief, 'di ba? Nag-iimbestiga din 'to. Na sabi niya, if it is proven that Gutesa lied and did not face the notary public, he can be charged with perjury. Basahin nyo na lang yung article na nilatag ko dyan, mga minamahal. So, ibig sabihin, may crime, may krimen, at hindi biro ang perjury, mga minamahal. Dahil ito ay malinaw na pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. At meron po itong kulong, parusa, at may reputasyong masisira. So, kung gusto talaga ng Senado, mga minamahal, ng katotohanan, I think dapat talaga nilang ipatawag ulit itong si Gutesa. Hindi hindi bilang testigo, kundi bilang akusado. Wait, I think I need to, to drink water first because I'm thirsty. And yeah, tuloy natin yung kwento. Na-intense ako sa natin ngayon, sa pinag-uusapan natin ngayon. Pasensya na, wala dito yung laptop ni Mima. So, vlog-vlog lang muna tayo ngayon. And I read all your comment, guys. So, comment lang kayo sa mga kutob, nararamdaman, mga hinaing, sanaysay ninyo. So, anyway, hindi na ito, tawag dito mga minamahal, hindi na to bago kasi ito yung parehas na estilo ng mga DDS, mga propaganda machine nung panahon ni Duterte, yung gawa-gawa whistleblower ang atake, yung hilig mag-imbento ng kwento, pagkatapos itutulak sa media para sirain yung kalaban. Remember, Leila de Lima, di ba mga minamahal, puno ng witness na tawag dito, kalaunan, binawi na ng mga witness yung kanilang mga testimonya dahil pinilit lamang sila, tinakot, inipit, ginipit. Diba? At ang ilan pa nga ay binayaran. Kasi yung sa Bilibid Prison, mga minamahal, yung ex-DOJ na si Vitaliano Aguirre, talagang hawak niya yung Bilibid Prison. Tingnan nyo, nagkakaroon ng riot. So, pinapatay yung mga taong hindi nakikipag-cooperate sa kanila. So, kung kung gusto mong mabuhay, makikipag-cooperate ka. Kung gusto mong mabuhay pamilya mo, makikipag-cooperate ka. Tinatakot ka, diba? So, they have no other choice na para tumanggi, kundi oo na lang talaga sila. And doon na diin, itong si Leila de Lima, at napaka number 1 lamag sa batas na gagawin mong tawag dito, isang testigo ang isang kriminal na nasa kulungan mismo. 'Di ba? Tapos nung may nag-testify kay Duterte ng mga kriminal nasa kulungan, galit na galit sila. 'Di ba nakikita niyo yung pagiging double standard nila? Kaya nga minsan nakakapikon tong mga DDS na to eh. So anyway, ngayon ibang pangalan pero same pattern pa din. 'Di ba si Gutesa, bagong version ng witness for hire di umano. And yung director, kailangan nating ma-find out kung sino yung director na yan na desperadong gustong ipabagsak ang administrasyon ni President Bongbong Marcos at itong si Speaker Martin Romualdez. So, yung DDS distortion style, mga minamahal, kapag hindi mo kaya patunayan sa korte, ilalabas mo na lang sa Senate hearing. Tapos, kanalaunan, magpi-play ka as a victim, tapos sasabihin mo, that was a political harassment. Nag-expose lang ako ng ganito, ganyan, hinaharas pa ako. Di ba, ganun yung playbook nila. Pansinin ninyo. So, ganyan ang ginagawa ni Gutesa ngayon. Pagkatapos mag-expose ng fake affidavit, tingnan nyo, wala na. Inimbitahan ng DOJ ng appearance, no press briefing, no social media statement, tahimik. Bakit? Bakit siya tahimik? Kasi meron nga siyang narrator, meron siyang director. So, kung wala sa harapan niya yung director, wala siyang masasabi, wala siyang magiging script.
takot nga si Gutesa pag nakikita niya itong si Marcoleta, diba? So, meaning, kung tatanungin niyo ako, bakit biglang natapos yung script? Kung ako yung magtatanong, I mean, bakit biglang natapos yung script? At pagkatapos ng papel mo sa propaganda operation mo, hindi ka na nila kailangan, like parang initsapwera ka na nila. Hindi nga natin malaman kung buhay pa itong si Gutesa o hindi, diba, mga minamahal? Did you really get the point? So, simple lang ang motibo nila. First, sirain ang admin. Pangalawa, sirain si former Speaker Martin Romualdez. At para pahinain ang liderato ng administrasyon. Ginawa na nila yan before. Inuulit lang nila. And they think na baka mag-boom yung ganong klaseng eksena. But no! Haler, matalino na ang Pilipino ngayon, di ba? Yung isang fake witness, ginamit nila bilang pasabog sa palabasin na mayroong anomalya sa flood control funds, 'di ba? Pero nung sinuri, 'di ba? Mismong itong dating co-workers na si Gutesa na nagsabing totoo daw ang kanyang kwento na nagdala daw ng malaking maleta, 'di ba? Tapos wala naman delivery, mga minamahal, tapos wala man lang nakitang ebidensya na 2.2 billion cash. 'Di ba? Pawang salaysay lang. So, hindi na 'yan uso eh. Wala nang naniniwala sa playbook nila na 'yan. And ayon sa kanila mga minamahal, sabi pa nga ni Gutesa, we never delivered cash-filled suitcases. So, mismo sila na mismo umamin, di ba? So, nandun na yung pag-aamin nila. So, kung walang pera, walang saksi, walang notaryo, ang meron kwento lamang. So, meaning, mga minamahal, ano lang yan? Fake, invento. Di ba? Did you really get the point? Talagang nag-iimbento lang talaga sila para meron silang masirang pangalan. And una nilang gustong tamaan ng admin at itong si Speaker Martin Romualdez. So anyway, mga minamahal, kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo. And basta ako, tawag dito, what do you call this? I am excited for the comeback of our former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Lacson, and I am waiting for a plot twist kung sino pa yung mga ipapatawag niya. So, itong witness for hire syndrome ng mga DDS, mga minamahal, ay matagal na yung machinery nila. Inuulit lang nila kasi akala nila magbo-boom ulit. Pero no, hindi na to magbo-boom. Like, para lang kayong gumawa ng isang kanta na hindi naman nag-click sa mamamayang Pilipino, diba? So, alright, yeah. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.